Hindi lamang po nga mga matatanda ang kailangan po magpa-check up. Dapat pati po yung mga bata ay nagpapa-check up rin po ngayon. Kasi kapag healthy ang mga bata, ibig sabihin, lalaki rin silang malusog. Kaya naman upang pag-usapan po dito sa Sani Doc ang kahalagahan ng Adolescent Executive Checkup ay makakasama po natin si Dr. Pia Parker Servientino, isang pediatrician. Magandang umaga po sa inyo, Doktora. Hello, good morning. Good morning po, Doc Pia, Diane at Audrey po ito. Doc, ano po ba yung age range ng isang adolescent? Ano ba yung karaniwang nararanasan o ano yung mga development na nangyayari po sa katawan ng mga nasa adolescent stage? Okay. So, ang adolescent age group po is from 10 years old hanggang 18 and 364 days or near-round off natin to 19 years old. So, sila po yung ating population sa ngayon, nasa 21% po ng ating total population. Sila po yung often na neglected kasi tingin natin is malulusog naman sila. So, madalas po, hindi sila nagpapa-check up or kung magpa-check up man is kung may sakit lamang. So, sila po usually ngayon, ang mga naranasan nila, mga social issues po na yung pag-a-adjust sa school, yan po yung mga kadalasan or bullying or yung mga paano po nila kakaharapin ng mga stressor sa paligid kasi sila po ay nasa transition stage pa lamang. Well, Doktora, ano ba yung mga usual na health problems o problema sa kalusugan na kinakaharap ng mga nasa adolescent stage? Okay. So since po relatively healthy naman sila talaga, more of sa mga paano po mag-cope ang ating mga naranasan. So madalas po mga mental health issues din ang kanilang kinakaharap. Gaya po ng paano ba tayo yung mga stressor, yung mga burden sa pang-araw-araw na o-overwhelm sila. So, maari po itong mag-lead sa kanilang pagkakaroon ng tinatawag nating anxiety or low self-esteem or yung mga depression. Minsan naman po kadalasan dahil pa-onset po ng puberty ito, yung ating mga body image at weight concerns, nai-insecure po sila sa kanilang pagde-develop. Marami din po yung pagiging independent. At po gusto nila ng privacy, hindi na po masyado nakikahalubilo sa pamilya, may kanya-kanyang lakad, mga ganyan po. Kaya po nang nabanggit ko kanina sa school, yung mga bullying, may rin po yan. Hindi na lang po yung physical bullying ngayon, pati cyberbullying na rin, at na-atake na rin sila. At very high po ngayon is yung stress na dinudulot ng school. Since coming tayo from pandemic na online, ngayon po ang kabataan is nag-face to face. So madalas po sila is nai-stress sila dito. Paano ba sila haharap? Kasi ngayon, magkikita na sila, lahat po gagawin nila personally na. Hindi na po sa harap ng isang computer. So more on mental health or psychological yung mga nagiging problema ng mga adolescents. Pero di ba, Doktora, lahat naman tayo, dinaanan natin yan, tayo lumalaki bilang teenager. Yes po. Kaya lang po tatandaan natin, ang utak ng isang adolescent ay developing pa, under construction siya. So yung nauuna po kasing mag-develop is yung mga emotional, yung nagko-control ng ating mga emosyon. Yung ating mga pang-control po sa executive functions, yung decision making, ganyan, huli po yan. Kaya sila is, pwede nating sabihin na nag-overreact sa tingin ng isang adult, nag-overreact lang to, nag-iinarte. Pero sa totoo lang, hindi pa po nila kaya kasing iproseso ang mga ito. So nauunahan po sila ng takot or yung minsan yung pagkagulat sa pag-handle ng mga issues. Unlike po sa isang adults, pag nakaharap ka ng stress, naiin kung paano mo ito masusunan. Pero para sa isang adolescent po, minsan helpless sila or at a loss, paano nila haharapin ang isang issue sa kanilang buhay. Okay. So, Doc Pia, with all that you've mentioned, ano yung mga interventions na dapat gawin para magabayan po ang isang adolescent? Okay. So, number one po, we must ensure na sila, both physically and mentally. So, pag sinabi pong healthy physically,
dapat din po hindi natin nakakalimutan na ibalik sila sa ating mga pediatrician. Kasi ang bata po from 0 to 19, dapat nakikita pa rin po regularly kahit na tingin natin wala silang sakit. Pinapacheck up pa po natin kahit once a year. So yung may mga bago po tayo ngayong mga programa na tinatawag nating executive health check-up. So dati po ito pang adults lang, yung i-check up ka kung ikaw ba nasa tamang kalusugan or may nagde-develop ka ng sakit or kung yung sakit mo is lumalala. Ngayon po ito, meron tayong adolescent executive check-up kung saan parang ganito rin po, ini-screen, prevention po tayo. So ini-screen po ang isang bata kung meron siyang mga physical conditions or health na nagsisimula pa lamang para sa ganitong bagay ay makontrol na. Ngayon po yung sa Makati Medical Center po, hindi lang kasi physical ang chine-check. Meron din po kaming screening for the mental health ng isang bata. So ito po, ini-screen siya kung may risk siya for anxiety, for depression, or mababa ang kanyang selling. So, ibig sabihin din, hindi lang basta physical, pati yung psychological Test status pala na pwedeng gawin. ng teenager ay ginagawa May rin mga nila. screening po. Pero dumadami po ba yung mga nagpapa-check up every year sa inyo pong datos, Doc? Yes po, as of slowly increase lang kasi nanggaling pa rin po tayo sa pandemic. So, haba pong nag-i-ease out tayo sa pandemic, nagsisimula na po silang dumami. Minsan sumasabay po sila sa kanilang mga magulang kasi yung amin pong wellness center is like a one-stop shop. So, nandun na po lahat ng services and isang puntahan na lang. So, minsan po magkakasabay na sila with their parents. Okay, so Doc, ano yan? Yearly din yan? Once you reach 10 years old, kailangan every year bumabalik ang isang adolescent to do an executive check-up? So if the adolescent is well naman po, wala tayong mga issues na pinagdadaanan, it's advisable po na at least once a year mag-check up tayo. Ano po yan? Pero kung may mga problems, halimbawa, na kinakaharap ang isang adolescent or pinagdadaanan, mas kailangan po natin. So dumaan tayo sa screening na discover na meron siyang kinakaharap or pinagdadaanan. So what we do is we refer po for further evaluation. So yan po yung benefit ng ating executive check-up. Kung meron siyang nakita or na-pick up na problem, maa-address na po natin agad. Well, Doktora, curious lang ako, bakit anong difference ng generation ngayon na kailangan nila ng executive check-up nung tayo naman, nung panahon natin, pangkaraniwan lang, nasasaktan din tayo, nagiging emotionally unstable din tayo kapag may mga problema tayo, na-anxiety rin tayo. Bakit ngayon itong generation ito, kinakailangan ng executive check-up? Nung panahon natin, nakasurvive naman tayo, walang-wala nito. Okay, number one po kasi, ang mga kabataan ngayon is mas digital. They are more immersed in the digital age. So lahat po ng information is just one click away. Pangalawa rin po is mas aware na tayo. Unlike before, hindi pa tayo aware na may mga ganitong problema. But since po time goes by, marami na pong pag-aaral, marami ng studies, mas nagiging aware po tayo dito. Maari po dati hindi natin to napapansin or hindi natin alam kasi hindi naman po ito nare-report. So ngayon, yung mga kabataan po, since they are more digital savvy, minsan po na sa kanila lang pagbabrowse sa web, ay may ganito palang sakit, baka meron ako niyan. So they often associate na baka kasi yung sinasabi yung mga ganito, sintomas, meron akong nararanasan yan, baka meron din ako. So yun po usually, it's more of awareness then because mas nare-report na rin siya. Okay. Doc Pia, baka may mensahe pa po kayo o paalala sa mga kabataan, pati na rin po sa mga magulang. Okay, number one po is huwag nating kalimutan na bantayan din ang ating mga adolescents. Minsan po sila yung neglected group. Kailangan po na at least every year balikpan lang tayo. Marami pa po kasi hindi lang po itong mga laboratory or check-up na to pag-screen ng mental health. Meron pa po tayong mga bakuna na kailangan nating ibigay para dito sa ating mga adolescents. Plus yung mga education po or
awareness na ibinibigay ng isang pediatrician sa bawat stage na kinakaharap ng isang adolescent, kung paano nila ito makakapag-cope sila or mahaharap ng hindi sila mai-stress. So, smooth transitioning po tayo, yun ang goal natin, healthy adolescence for a healthy future generation. Well, maraming salamat po sa libreng telemed, Dr. Pia Parker Servientino. Salamat po, Doc. Salamat, Doc. Thank you.